Kaugnay naman sa pagpapanagot ng mga katiwalian sa pondo, humarap ngayong araw ang kontrasistang si Sara Diskaya at mga kapwa niya akusado sa kauna-unahan nilang paglilitis sa korte sa Cebu. Yan ay para dinggin ang hiling ng kanilang kampo na manatili na lang sa kustodiya ng NBI kesa nga sa kulungan. At para sa updates live mula sa Lapu-Lapu City na sa frontline ning balita si John Arowa ng News 5 Visayas. John, talaga bang personal na humarap sa hearing si Sara Diskaya? Hindi personal na dumating si Sara Diskaya at ang walo pang mga akusado dito para sana sa pagdinig ng korte. Sa motion ng mga akusadong na manatili sa ang kanilang kustodiya sa National Bureau of Investigation sa halip na sa Lapu-Lapu City Jail. Sa pamamagitan lamang ng video conferencing, sumali sa pagdinig ang mga akusado. Pero present naman sa hearing ang kanilang mga legal counsel. Sa pagdinig, iniharap ng depensa ang motion to quash o motion para ibasura ang kaso. Kasabay ng motion na manatili sa NBI custody ang mga dokumento at ebidensya. Tinukoy ng hukom na ang tanging issue na may kaugnayan sa pagdinig ay kung aaprubahan ba ang motion to quash at ang motion para sa retention of custody ng NBI. Ayon sa hukuman, kung tatanggihan ang motion, nakatakdang ipagpapatuloy ang pagdinig sa Enero 30. Iginit ang depensa na wala umanong kapangyarihan ng prosecution ang pagsasagawa ng ganitong uri ng pagdinig. At humiling sila na ilipat na ang kaso sa Regional Trial Court Branch 20 sa Davao Occidental at din sa Pasay City. Inilakay ng legal counsel ang mga argumento hinggil sa jurisdiction. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa malversation through falsification at graft na nakatuon sa mga proyektong flood control. Ayon sa legal counsel ng depensa, ang kaso ay dapat dinggin kung saan umano naganap ang pinag-uusapang krimen para maiwasan ang anumang miscarriage of justice. Nikki, sa kabila niyan, ipinunto naman ng prosecutor ang mga desisyon ng Korte Suprema. Kabilang naman ang Ampungan versus Sandigan Bayan at ang Mangudadado case o ang Maguindanao Massacre case na nagsasaad na ang paglilipat ng venue ay hindi nakakaapekto sa merito ng kaso. Sa ngayon ay nakabinbin ang pasya ng hukuman kung aaprubahan ang motion to quash at ang motion para sa paglilipat ng venue kaugnay dito sa kaso ni Diskaya at kapwa niya. Nikki. Yan ang express report ni John Arowa mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.